Humiling ng dagdag na pondo ang Department of Trade and Industry upang mapabuti pa ang kalagayan ng mga maliliit na industriya sa bansa. May ulat si Karen Villanda. Kinatigan ng House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng Department of Trade and Industry upang maitaas pa ang kalagayan lalo na ng mga maliliit na industriya sa bansa. Nasa 12.6 billion pesos ang panukalang pondo ng DTI pero halos kalahati ang inilaan sa ahensya. Base sa National Expenditure Program na nasa 5.3 billion pesos lamang. Sa industry development pa lamang kung saan kabilang ang pagpapalago ng mga micro, small, medium-sized enterprises, 100 milyong piso na ang ibinawas mula sa 529 million pesos budget ngayong 2023. Nasa lagpas 400 milyong piso na lamang ito sa susunod na taon. The impact is that we might have to sacrifice some of the initiatives you've lined up in favor of just doing what we have been doing over the years, which in a way contributes substantially also to performance of our role. But I think our country, in order to progress, needs more effort in other important areas like developing new industries, or creative industries, or working on the upscaling of our MSMEs, helping micro to become small, small to become medium, and medium to become large. Kukunti lang. I don't know whether we are aware, ng large companies in the Philippines, less than 5,000. Ayon sa komite, tungkulin ng DTI na mapalago ang industriya ng Pilipinas upang matiyak na may trabaho ang bawat Pilipino. Kaya naman dismayado si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa pagtapyas ng DBM sa pondo ng DTI, lalo na sa creative industry. Nais ang komite na madagdagan pa ng 3 bilyong piso ang pondo ng ahensya. We have only, Mr. Chairman and Secretary, of the 600 proposed, 50 million. How can we be able to address the 1.7 trillion that this industry, creative industry, has given to our economy? With so many people, thousands are involved here, millions are involved. I move that we not only approve the net budget given to the Congress of the Republic of the Philippines, but to increase the budget for the OSEC of at least 3 billion for your priority projects. Thank you. Nagpasalamat naman ng DTI at nangakong magsisikap pang mapalaki ang investment sa bansa at maengganyo pa ang mga negosyante na magnegosyo at makalikha ng trabaho. Nabusisi rin sa pagdinig ang halaga ng investment pledges na nasasakop ng DTI sa mga naging biyahe abroad. All in all, we were able to get, we call investment pledges or investment leads, okay, from 130 or related to 130 projects with a total tag price or value of US dollar 71.4 billion. We have developed 6 categories for these projects. The lowest category is confirmed investment not covered by MOUs or LOIs and still at the planning stage. Sa kabila rin ng isyong kinaharap ni DTI Secretary Alfredo Pascuala ukol sa kanya mga naging pahayag sa minimum wage at alternatibong pamalit sa bigas gaya ng mais at kamote, sinabihan siya ng komite na maging maingat sa mga binibitawang salita sa publiko. Gayunman, giit ni Pascuala ay na-misquote lamang siya sa mga pahayag na ito. Ang context noon, anong ginagawa ng DTI? Meron lang all of a sudden nagtanong na reporter after I made my conversation with the host of the program na ano yung mataas ang presyo ng bigas, anong gagawin natin? Sabi ko naman, sa mga sa UP, nung ako'y Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, pinag-aralan na namin yan, issue ng sufficiency of rice supply. At one of the studies that we made, an alternative that we proposed, in fact, we did propose it, was a mix of rice and corn. Kinikwento ko lang po yung study. Wala po ako pinopose na adjustment or change. Karen Villanda para sa Bayan.